Inatasan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang AFP at PNP na gamitin ang lahat ng puwersa laban sa New People's Army. Kasunod ito ng pagpatay sa ilang miyembro ng PNP scene of the crime operatives ng hininalang miyembro ng NPA sa Davao del Sur. May report si Marita Moahe mula Davao del Sur. Live, Marita, may gabi. Kasi Aljo, personal na binisita ni Pangulong Rodrigo Duterte ang burol ng 2 sa 4 na pulis na namatay sa pananambang kahapon dito sa Bansalan, Davao del Sur, sina PO1 Rolly Benelayo at PO3 Jayden May Rabor. Si PO1 Saro Mangutara ay nailibing na kahapon na base sa Muslim tradition, habang si PO1 John Narvasa naman na inuwi ng kanyang pamilya sa Kidapawan. Ayon sa Pangulo, handa na siyang gamitin ang buong puwersa ng gobyerno laban sa mga rebelding NPA. Gagamitin ng pamahalaan ang lahat ng makinarya nito para labanan at tuluyang magapi ang mga miyembro ng New People's Army. Itong sinabi ni Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang pagbisita sa burol ng mga namatay na pulis na tinambangan kahapon. I would just also ask the armed forces and the police just go ahead and wage a war against them. Anything goes po mo. And I will allow the police and the military this time to use all available assets. Mito nilang matibagong aeroplano, mga jet. Makita ni mo na gihinang kuman sila isuro na use them. Nilinaw ng Pangulo na sa simula pa lamang ng kanyang panunungkulan ay sinubukan na nitong makipag-usap sa mga rebelding grupo. Right at the start of my administration, pagsugod pa lang nako, naninguha nako nga makikistorya kanilang tanang mga rebelde. Padala ko nga to og ibisari kang Nur Biswari, nisugot siya. Nakikistorya ko si Mayelep, nisugot sila nga mag-istorya lang ta, dili ta magira. Then I went to the communist. Initially there was this parameters lang. Muna di nako gusto diha. Kanang ceasefire nga bunganga lang. Wala boundary ug asa takutob. So what happened? Declare sila ceasefire effective February 10. February 4, gipangpatay na nila akong sundalo ug pulis. Isang klase na. Wala tayo, mas mayong manaingon ani ba? Mauto na ko naluoy ko sa ila. Because the Filipino would never want them in power. Samantala, sa kabila ng pangyayaring ito, sinisigurado ng Pangulo sa mamamayang Pilipino na gagawin at gagamitin niya ang lahat upang malabanan ang mga rebeldeng ito. I'm sorry that this gory incident had to happen. But I can assure everybody that the armed forces and the Philippine National Police would respond. This time I'm using everything. I have encouraged the police to call in the air assets. At yung mga bagong jet make use of the rockets sa bomba. Para sa Pangulo, hindi maituturing na overkill ang nangyaring pananambang kundi isang usapin ng honor o karangalan. At sa iba pang balita, muling binanggit ni Pangulong Duterte ang posibilidad ng pagdedeklara ng martial law. Pero ito ay para raw masugpo ang karahasan sa Mindanao. Sa kanyang talumpati sa Davao City kanina, sinabi ng Pangulo na kailangang tulungan siya ng mga lokal na opisyal para sugpuin ang terorismo, iligal na droga at iba pang krimen. Pero idiniin ng Pangulo na hindi niya gugustuhin pahabain pa ang kanyang termino. Handa na nga raw siyang bumaba sa pwesto kapag nabigo siyang solusyonan ang mga krimen at ibigay na lang ang pwesto kay Vice President Leni Robredo. Hindi pa rin daw maipapangako ni Pangulong Duterte na hindi nadadanak ang dugo sa pagbabalik ng Oplan Tokhang. Inamin ni Digong sa harap ng National Congress of Councilors na marami na ang nasawi habang nanunungkulan siya bilang alkalde. Pero wala raw sa mga ito ang pinatay ng walang kalaban-laban. Nakakadismaya rin daw dahil ginagawang santo ang mga napatay na drug pusher at mga adik. Dagdag pa ni Digong, 40% ng mga barangay captain sa bansa ang sangkot sa iligal na droga at Cebu raw ang nangunguna sa listahan. Ayon sa Pangulo, isa lang ang paraan para hindi maging madugo ang kampanya kontra droga. Bitawan ninyo yung droga at tomorrow wala na talagang patay.
I will see to it na wala ng patay. Paglilinaw ng abogado, hindi sumuko ang kanyang kliyente. Nagbabayad daw sila ng piyansa nang bigla na lamang kunin ng mga pulis Maynila si Matobato. Pag may akusadong ganyan, sa korte ko na lang pinapasurrender yan at okay na. Pero wala ring nagawa ang kampo ni Matobato at dinala siya sa MPD. Dito kasi makukuha ang Certificate of Detention ni Matobato na requirement din sa pagbabayad ng piyansa. Sumuko at nagpiyansa ang umaming hitman ng Dimonoy Davao Death Squad na si Edgar Matubato para sa kasong frustrated murder. 200,000 piso ang ibinayad ni Matubato kapalit ng kanyang pansamantalang kalayaan. Nag-ugat ang kaso sa Dimonoy pananambang ni Matubato sa dating Agrarian Reform Adjudicator na si Abeto Salcedo Jr. noong October 2014. Dati nang itinanggi ni Matubato ang aligasyon. Depensa niya, nasa Witness Protection Program siya ng Department of Justice nung nangyari ang ambush. Matapos sumuko sa mga pulis, sumailalim sa booking procedure si Matubato at agad pinalaya nung lumabas ang release paper mula sa korte. Nagkainitan si Senator Trillanes at Manny Pacquiao sa privilege speech sa Senado. Kung ano ang pinagtalunan ng dalawa, alamin natin mula sa report ni RH48, Sheila Edubas. Sumiklab ang tensyon sa Senado sa privilege speech ni Senator Antonio Trillanes IV nang magpasaring na hindi naman santo ang kasamahang sumailalim sa spiritual renewal. Sa kanyang privilege speech, sinabi ni Trillanes na may senador na nagmamagaling ng spiritual renewal na idinahilan din ni dating SPO3 Arturo Las Cañas, kaya binaliktad niya ang naunang aligasyon laban kay Pangulong Duterte. Nang marinig ito ni Pacquiao, ay pakiramdam niya siya ang pinaringgan ni Trillanes, kaya agad niya itong kinumpronta. Itinanggi naman ni Trillanes na si Pacquiao ang pinasasaringan, kaya agad itong humingi ng paumanhin. Nilinaw ni Trillanes na hindi lang naman si Pacquiao ang nagsalita tungkol sa spiritual renewal. Sinagot ni Senadora Laila de Lima ang mga tanong kung bakit walang konkretong resolusyon ang investigasyon noon ng dating pamunuan o pinamunuan niyang Commission on Human Rights tungkol sa umano'y Davao Death Squad noong 2009. Sa isang sulat, sinabi ni De Lima na wala raw kasi noong Edgar Matobato at Arturo Las Cañas na nagsasalita tungkol sa DDS. Nasa ilalim din daw ng kapangyarihan ni Noy Mayor Rodrigo Duterte ang lungsod ng Davao na posible pa rin daw hanggang ngayon. Itinuring din daw ng mga kalaban sina De Lima na chairperson noon ng CHR. Tanong ni De Lima, matapos daw ang mga pahayag ni Matobato at Las Cañas, magiging kagaya raw ba ng Davao City ang buong Pilipinas? Nakakalungkot anya na nabago na ang pamantayan ng tama at mali dahil sa mga umano'y kasinungalingan at panlilinlang. Ang pinaniniwalaan at ginagantimpalaan pangaraw ay ang mga drug lords sa Bilibid sa kabila ng mga umano'y buta sa kanilang mga testimonya. Habang ang mga anyay nagsasabi ng katotohanan, gaya ni Matobato at Las Cañas, ay pilit daw sinisiraan. Hindi sinasantabi ni Pangulong Duterte ang posibilidad na ilang taga-suporta niya ang nasa likod ng mga kumakalat na artikulo sa social media kontra kay Vice President Leni Robredo. Pero wala raw siyang kinalaman dito dahil hindi raw niya trabaho mag-black propaganda. Nakatutok si Bernadette Reyes. Wala raw kinalaman si Pangulong Duterte sa isang website na bumabatikos kay Vice President Leni Robredo at sa kanyang yumaong asawa na si DILG Secretary Jessie Robredo. Matay ng lahat Pilipino. Never hand. Tsaka wala na ako. Panalo na ako. Ano bang why would I bother myself with that kind of garbage? Hindi ko talaga trabaho yan. And even when I was mayor, vis-a-vis with my political opponents, never really used black propaganda. Pero hindi naman isinantabi ni Duterte ang posibilidad na may mga supporter siyang kasama sa mga nagpapakalat sa mga ganitong istorya sa tinaguriang Naga Leaks na pinapakalat ngayon sa social media. Yan ang mga kalaban nila na agian nila ni Adto and maybe some supporters of mine. Kanang masakitan po. Pero ako, I'm beyond pain politically because wala na ko'y maka-ambisyon pa. Di na ko kadagan. Ang ako trabaho lang.
Kanina, sinabi ni Robredo sa harap ng mga estudyante ng Miriam College, sa panahong marami raw naglalabasan ng mga aligasyon at peking balita, lalo na sa social media, tinututok na daw niya ang sarili sa kanyang trabaho. This is a difficult time to be the Vice President. I think everyone knows that. I have been disinvited in so many affairs already. But you know, this was what I was telling my staff. There is so much noise around. And if we will give credibility to all the noise around, we will never be able to do what needs to be done. Pero maging ang mga anak daw niya, hindi pinapatawad ng mga naisumira sa kanya sa social media. Kung titingnan natin online, lahat na nag-aaway. Lahat, my 3 daughters have been threatened of bodily harm. My 3 daughters have been threatened of rape. And these were all online. Kahapon, ikinuwento rin ni Robredo ang mga umano'y kasinungalingang ibinato tungkol sa kanya. Lahat na kwento na ibigay na sa akin, halimbawa, isang kwento bago ko napangasawa yung asawa ko, meron na ako ibang asawa na NPA. Pagkatapos, hindi yun dumikit, meron na akong boyfriend. Pagkatapos, ano pa yun? Nag-advance pa ng konti, hindi lang boyfriend, buntis na. Nung hindi naman lumalaki yung tiyan ko, nagpa-abort ako. The strongest reason for rejecting? He wasn't telling the truth. Sinabi niya, hindi siya naging US citizen. Nung una, sinabi niya pa hindi siya nagkaroon ng US passport. Diba? The best evidence are the documents, yung records. Kasi kung ang records would contradict what you're saying, even if you're under oath, then your testimony won't carry weight against the records. He cannot be appointed being a U.S. citizen, and he cannot be reappointed as Secretary of Foreign Affairs having been rejected by the Commission. Pero sir, renounce na siya, diba, noong February 27? Well, it depends on the President. If he wants to give him another position, pahala sila. But it's a question of qualifications. He has to vacate now his position, sir? Yes, definitely. Robles Calima Sombrero, this is your last chance to tell the truth. And this is the statement made by the COMSEC. I do not agree with it. I think we know the truth already, as far as I'm concerned. Without prejudging the case, this is an opportunity for you to explain your positions. I think the truth is already out, and the positions that you've taken must be explained adequately. When we adjourn this hearing and file the committee report, I am not going to schedule another hearing just to hear more lies. You know, this representation has refused to accept the lies peddled by some people here who keep changing their testimony in the halls of the Senate. Yesterday, there was another attempt to bring back another witness, and I refused to accept it. So has Senator Lacson. And in the matter of the statements that have been made here, it is laughable to see lawyers coming out and trying to wiggle themselves out of a very bad situation. Forthrightness and candidness might earn you some iota of respect that is left. We will also include in our committee report a bill that will increase the penalties in case of perjury, especially when committed by public officers. More is expected from our public